ng ating mga balita. 600 estudyante sa Marinduque State College nakatanggap ng scholarship. COVID-19 update sa Marinduque. Alamin. Mga kakandidato sa bayan ng Torrijos, kilalanin. Noli Di Castro umatras sa pagtakbo sa pagkasenador sa eleksyon 2022. Siyam, patay, 11 nawawala dahil sa bagyong Maring. Pangakong RT-PCR machine sa Oriental Mindoro, 1 taon nang delayed. Pangulo ng Brazil, inakusahan ng crimes against humanity. Donaire, isinasapinal na ang laban sa Disyembre. Sharon Cuneta, pinagdarasal na matapos na ang laro ng politika kina Tito Soto at Kiko Pangilinan. Mamamahayag na si Maria Ressa, ginawaran ng Nobel Peace Prize. Update sa lagay ng panahon sa probinsya. Alamin. Magandang hapon, Marinduque, sa ating mga kababayan, sa ating lalawigan, sa mga bayan po ng Buwak, bayan po ng Mugpog, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista, at sa ating mga kababayan sa bahagi po ng Gasan. Ganyan din sa ating mga kababayan sa Metro at Mega Manila, ako po ang inyong pong kabayan, Adrian Rosales. Ako naman, Romeo Mataak Jr. At ito ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Samantala, umabot na nga po sa 600 mag-aaral mula sa Marinduque State College ang napagkalooban ng scholarship grant sa ilalim ng tulong-dunong program ng Commission on Higher Education o CHED sa pakikipagtulungan ni House Speaker Lord Alan Velasco at Governor Presbitero Velasco Jr. Kamakailan lamang ay pinangunahan ni Congressman Velasco ang payout para sa pangalawang semestre ng school year 2020-2021. Samantala, sa pamamagitan umano ng programang ito, mas maraming kabataang Marinduqueño ang mabibigyan ng pagkakataong umasenso at makakayang abutin ang kanilang pangarap para sa sarili at sa pamilya. Layon din ng aktibidad na magkaroon ng matibay na pundasyon sa edukasyon ang mga mag-aaral sa kolehiyo nang sa gayon ay mabigyan ng mga ito ng pag-asang makamit ang magandang kinabukasan. samantala, may 11 na nadagdag sa bagong kaso ng COVID-19 sa ating lalawigan. Ito ay sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office na may date na October 12, 2021. Mayroong aabot sa 323 COVID active cases sa ating lalawigan, 13 mula sa bayan ng Santa Cruz, 30 sa bayan ng Torrijos, 124 mula sa Mugpog, 36 mula sa bahagi po o sa bayan po ng Buwak ay 124, 36 sa bayan ng Mugpog, 88 mula sa bayan po ng Gasan at 32 sa bahagi po ng Buena Vista. May kabuuan na 2,801 na gumaling mula sa kabuuang 3,216 na tinamaan ng sakit. Isang malungkot na balita sapagkat may 2 na namang naitalang namatay ngayong araw mula sa kabuuang 145 na nasawi sa ating lalawigan.
Samantala mga kababayan, narito po ang listahan ng mga tatakbo bilang mayor, vice mayor at sangguniang bayan member sa munisipalidad ng Torrijos na formal ng naghain ng Certificate of Candidacy para naman sa halalan 2022. Kakandidato po muli ang kasalukuyang alkalde ng bayan ng Torrijos na si Lorna Quinto Velasco sa ilalim ng PDP laban bilang mayor o alkalde ng bayan ng Torrijos sa pangatlong termino nito. Ito po ay makakalaban ni Joey Perlada Peñaflor na kakandidato naman sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Samantala sa vice mayor race ay kakandidato po tatlong individual. Si Alfredo Mataya Rosales ng Aksyon Demokratiko, gayon din si Clodoveo Jr. Postrado Palatino, isang independent, at si Ricardo Regino de Galicia ng PDP Laban na kasalukuyang vice mayor naman po ng nasabing bayan. Muli po itong kakandidato sa kaparehas na posisyon sa eleksyon 2022. Samantala, narito naman ang talaan ng mga bumubuo o nag-file ng Certificate of Candidacy para naman kakandidatong konsehal ng bayan ng Torrijos. Pinangungunahan po ito ni Bienvenido Junior Del Mundo Constantino. Actually, ito po ay aking ninungin. Aksyon, sa ilalim po ng Aksyon Demokratiko, si Ninong Larry Bienvenido Junior Del Mundo Constantino, si Joel Taglic Rosado sa ilalim po ng PDP Laban, si Mandro Moreno Fabrero, isang independent, Romelito Rodil Fabul sa PDP Laban, Ricardo Reblesa Fernandez, independent, si Reden Gonzales Fedelino, independent, si Edmar Felizar Frias ay kakandidato rin po bilang konsehal sa ilalim naman ng PDP Laban. Leonardo Palatino Laus at Gina Regalado Mejia sa ilalim naman ng Aksyon Demokratiko. Samantala, si Rodolfo Fuentes Palomares ay kakandidato bilang independent. John Marvin Revilla Pamphilo, under po ito ng PDP Laban. Gayon din si Primo Cruzado Pamintuan ng aking pong pinsan ay kakandidatong muli bilang konsehal ng bayan ng Torrijos. Si Brian Christian Cruz Par ay kakandidato rin po bilang isang independent. Marife Berongoy Pastrana at Fortunato Ricaña Pereira sa ilalim naman ng PDP Laban. Si Jonathan Canales Quinto ay kakandidato bilang isang independent. Samantalang sina Joel Fatalia Regis at Joel Perin Rey ay kakandidato naman po sa ilalim ng Aksyon Demokratiko. Independent naman ang tatakbuhan ni Richie Portento Rey sa bilang sangguniang bayan member at si Monchito Paz Roldan sa ilalim naman ng PDP Laban. Si Chito Rosas Valencia ay kakandidato sa bilang konsehal sa ilalim ng bilang isang independent at si Rolando Recaña Villar ay kakandidato naman po sa ilalim ng Aksyon Demokratiko at gayon din si Norma Valenzuela Villar bilang isang independent. Yan po ang bumubuo ng mga kakandidato sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Torrijos sa eleksyon 2022. Samantala mga kababayan, narito naman po ang ating update para sa eleksyong pambansa 2022. Hindi matutuloy ang pagtakbo ng dating Vice Presidente at mamamahayag ang plano niyang pagtakbo o hindi na matutuloy ang pagtakbo ng dating Presidente at mamamahayag. Ang plano niya sanang pagtakbo sa pagkasenador kahit halos isang linggo pa lamang niyang inihahain ang kanyang Certificate of Candidacy sa COMELEC. Sa isang pahayag na nailathala sa isang mainstream media ngayong Miyerkules, ginawa niya ito sa dahilang mas makatutulong daw siya sa pagbabalita kaysa sumabak muli sa mundo ng politika. Nagpasalamat naman si Kabayan Noli de Castro sa partido at sa kanilang standard bearer na si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa pagtanggap sa kanya, ngunit sadyang hindi niya raw ito matutupdan. Bago maging senador at vice-presidente, nakilala si De Castro bilang reporter sa RPN taong 1976. Matapos ang ilang taon, pinangunahan naman niya ang tanyag na palatuntunang Magandang Gabi Bayan sa ABS-CBN. Isa rin siya sa naging anchor ng Kapamilya Primetime Newscast na TV Patrol at Sumaying Papawid din sa Teleradyo.
Mga kababayan, magbabalik po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan. And I feel good. It's a big boost for us. I feel relieved. Tagal nating inantay to, so why hesitate now? I feel very happy that we can finally start to put an end to this pandemic. Res bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vacunation. Samantala mga kababayan, narito po ang ating balitang pang-nasyonal. 9 na katao ang nasawi habang 11 ang nawawala bunsod po ng pananalasa ng Bagyong Maring sa bansa. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 3 ang namatay sa Central Ambyong sa La Trinidad, Benguet at isa sa Ampucaw, Itogon, Benguet dahil naman sa landslide. Isa naman ang nalunod sa Claveria, Cagayan habang 4 ang namatay sa flash flood sa Nara, Palawan. 2 naman ang naitalang nasugatan sa Bugias, Benguet at Itogon, Benguet. Landslide naman ang dahilan ng pagkawalan ng 3 katao sa Dominican Mirador sa Baguio City, 2 sa Central Ambyong sa La Trinidad, Benguet at isa sa Tuding, Itogon. Sa lalawigan naman po ng Badok, Ilocos Norte, isa rin ang nawawala habang 4 sa Nara, Palawan dahil sa flash flood. Samantala, nasa 478 na pamilya na, katumbas ng 1,638 individual ang naapektuhan ng bagyo mula sa rehiyong 2, Mimaropa at sa Cordillera Autonomous Region. Umaabot naman sa 850 na individual ang nanunuluyan sa kasalukuyan sa mga evacuation center habang ang iba ay minabuting lumikas sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan na nakatira sa mataas na lugar. Samantala, naalarma ang mga doktor sa Oriental Mindoro. Yan ay dahil po sa patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at sa kakapusan ng supply ng oxygen. Ayon pa kay Governor Bons Dolor, hindi pa rin dumarating ang pinangakong RT-PCR machine sa kanilang lalawigan. At sa ating balitang pang-internasyonal, inakusahan si Brazilian President Jair Bolsonaro ng crime against humanity ng International Criminal Court o ICC dahil sa umano'y partisipasyon nito sa deforestation sa Amazon rainforest. Inihain ng All Rise, isang environmental law organization, ng official complaint sa The Hague-based court kamakailan. Hiniling ng grupo na magkaroon ng legal proceedings laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon na direktang konektado sa naging negatibong epekto ng climate change sa buong mundo. Sa naturang complaint, inakusahan si Bolsonaro ng paglulunsad ng malawakang kampanya na nagresulta sa pagpatay sa mga environmental defenders at nalagay sa peligro ang global population dahil sa epekto ng deforestation. May 3 iba pang nakabinbing complaints ang indigenous groups laban kay Bolsonaro sa ICC mula noong 2016, subalit ang isinampa ngayon laban sa Brazilian leader ay may malinaw na kaugnayan sa forest laws at global human health. Mga kababayan, muli pong magbabalik ang balitaan sa sentro ng Pilipinas makalipas lamang po ang ilang mga paalaala. Paalala po ito ng Department of Health. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo.
Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa res bakuna kontra COVID-19. Samantala, sa ating balitang pampalakasan, isinapinal na ng Filipino boxing champion na si Nonato Donaire Jr. ang laban nito sa darating na Desyembre. Makakaharap nito ang WBC Mandatory Challenger at kasalukuyang interim champion na si Raymart Gabalio ng Palamok, Mindanao. Sa December 11 ang napiling petsa pero hindi pa ito aniya pinal hanggat hindi pa napipirmahan ang kontrata. Noong nakaraang Desyembre kasi ay nakansila ang laban ng tinagurang The Filipino Flash kay WBC champion Nordine Oobali o Noobali, ano bang basa dito? Ooali. Ayan, dahil sa COVID-19 testing issue. Ayan. At hindi rin natuloy ang laban nito kay John Rail Casimero matapos ang argumento sa testing at World War sa magkabilang kampo. Ay literal daw nga ni po na nasa gitna ng nagsasalpukang bato si Sharon Cuneta na nakabalik na ng bansa matapos po itong magbakasyon nga ni po sa bansang Amerika. Ito po ay nagpunta sa Amerika more than a month dahil dinalaw po ang anak na si Kaki na kasalukuyang nag-aaral naman sa New York City. Tinatnan nito ang matinding tapatan ng kanyang tinuturing na second father at asawa. Ito po ay walang iba kundi ang kasalukuyang senador ng bansa na si Tito Soto, na kung saan ito po ay kakandidato bilang vice presidente ng ating bansa at makakalaban nga po nito ang kanya namang asawa na si Kiko Pangilinan. So magkakaroon po sila ng banggaan sa nalalapit na vice presidential race 2022. Aniya, nasa day 1 ng kanyang quarantine, nasa day 1 daw po ng quarantine si Sharon, kung saan ay obvious na 12 pounds na ang ipinayat nito in a month habang ito po ay nasa Amerika. Hindi po talaga naman na biro ang magiging tapatan dahil sabi nga ni po ito ay tapatan ng magkakamag-anakan. Pero sa balita kasi sa ganito pong mga pagkakataon parang normal na yan na nagbabanggaan ang magkaparehas o sabi nga ni ay magkadugo. Minsan magkakamag-anak, magtatay, magnanay, bahagi na po yan talaga ng labanan sa politika. Ayan, sa kauna-unahang pagkakataon ay ginawa ng Nobel Peace Prize si Rappler CEO at journalist na si Maria Ressa. Ayon kay Norwegian Nobel Committee Chairwoman Berit Reiss-Andersen, ang pagkilalang ito kay Ressa ay para sa kanyang effort to safeguard freedom expression na isang unang kailangan sa pagkakamit ng demokrasya at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Aniya, nagisilbi si Ressa bilang kinatawan ng mamamayan sa pagtindig sa kanilang idealismo at kung saan ay nahaharap sa demokrasya at freedom of press and sa lumalalang sitwasyon. Dagdag pa nga ni Reiss-Andersen, binigyan ni Ressa ng critical na atensyon ang kontrobersyal na war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lubos na naman na naging pasasalamat ni Ressa sa pagkilalang natanggap at nagpaabot ng mensahe sa lahat ng mamahayag sa kanila sa kanilang lahat ng nangyayari sa ngayon. Dapat ay kumapit lamang ang lahat. Maliban kay Ressa, pagkakalooban din ng kaparehong parangal si Dmitry Muratov ng Russia.
Samantala mga kababayan, dumako naman po tayo sa lagay ng panahon sa Marinduque. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog ang inaasahan sa Kabikulan. Sa bahagi po ng Oriental Mindoro, gayon din dito sa ating lalawigan ng Marinduque at sa lalawigan ng Romblon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang mararanasan sa Northern Samar. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan ang iral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 5:37 ng isang magandang hapon. Samantala, para naman po sa lagay ng panahon, dito po sa bayan ng Buwak, naranasan po natin kanina ang pag-ulan, pero yan naman po ay agad ring nawala. Kaya patuloy po tayo nagpapaalala sa ating mga kababayan, lagi pong magdala ng anumang uri ng pananggalang sa ulan. Kapares po ng payong o sombrero para iwas sakit, mga kababayan. Ayan, partner, at kayo naman, pag-alis ko sa bahagi naman ng Gasan, maganda naman yung panahon. Pero kagabi, talagang may kalakasan din yung hangin at talagang napakalamig ng panahon. Ang sarap matulog. Hindi natin alam kung mamaya ba ay ganun uli ang magiging sitwasyon. Pero alam natin, dahil papalabas na ang bagyo, ay magiging normal na din ang ating panahon. Samantala, batiin muna natin ang ilan sa ating mga kababayan na nakatutok po ngayon sa ating balitaan sa sentro ng Pilipinas. Of course, hindi nawawala ang araw-araw pong nakasubaybay sa atin programa at yan naman po ay kabahagi natin sa Marinduque News Community, ang isa sa ating mga angel. Si Kabayang Mark Ariel Ordeliano na nanonood ngayon. Pabati naman po sa lahat ng ating mga kababayan, gayon din kay Kabayang Rosemary Cañete Nite, Kabayang Cathy Pilar, gayon din kay Hannah Gale Seraspe, Jason Malalad Hermosa, at sa lahat po ng bumubuo sa Marinduque News Community. Yan, at pinabati rin natin ang ating napakabait na mga kasama sa ating tourism industry, si Tito Nelson Nase at saka si Tita Susan Nase. Diyan sa Dream Favor Travel and Tours. Yan, magandang hapon. Binabati rin natin ang ating mga kasama sa Fraternal Eagle o the Philippine Eagles, dito sa Marinduque, ang lahat po ng mga Matikas Eagles Club, lalo sa ating mga kasama dyan sa Tatlong Hari Matikas Eagles Club. Ganun din sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Lucky 7 Channel 3. Magandang hapon po sa inyo lahat. Opo. Pagbati rin kay, of course, kay Dave ng Marinduque ngayon. And of course, sa ilan pa po sa ating mga kasama na nakatutok sa ating namang balitaan sa sentro ng Pilipinas. Isang magandang hapon po sa inyo mga kababayan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang sitwasyon ng eleksyon diyan po sa inyong mga barangay? Kapag meron po kayong nais ipaabot sa atin pong programa, maaari po kayong magpadala ng inyong mga concern, ng inyong mga question, ng inyong mga katanungan sa atin pong programa gamit naman po ang numerong 09 partner, pakilagay daw nga niyan please sa atin naman pong comment section box kung saan ay makikita niyo po dyan. O pwede po kayo magpadala sa akin personal na number, 0923-729-9113. Ulitin ko po, 0923-729-9113 para naman po makapagbigay at makapaghatid po kayo ng mga sitwasyon o mga sabi nga po ay situational report sa inyo po mga barangay, lalong-lalo na po itong may kaugnayan sa nalalapit naman po na eleksyon 2022. Makiisa po kayo, makisangkot, makibahagi dahil tayo po ang pipili ng susunod na mamumuno sa ating bayan. At panawag natin sa ating mga kabayan na lagi po tayong maging mapagmatsyag sapagkat ito na yung panahon na magagamit natin ng ating kapangyarihan, partner. Sabi, ito daw yung panahon na may kapangyarihan ang mga mamamayan para magluklok ng mga karapat-dapat na ihahalal sa darating na eleksyon. Nanunood si Ana Risa Saludos Solo. Magandang hapon, watching from Barangay Tapuyan. Palagi po akong nanunood sa inyo. Maraming salamat po. Kabayang Rosemary Cañete Nite, isang magandang hapon also sa iyo. Ganyan din sa lahat ng mga nagbahagi sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas, sa kanilang mga Facebook pages. Nakikita po namin ang inyong pagsuporta at pagmamahal. Maraming salamat po. Ayan, at maraming salamat din sa mga Facebook page na binibigyan ng pagkakataon na mapanood ang ating mga balitaan
para ma-update po yung ating mga kababayan. Maraming salamat po. Of course, nandyan po ang Marinduque ngayon. Live din po tayo sa Gwapong Marinduqueño at sa Philippine Information Agency Marinduque at sa ilan pa po sa mga Facebook pages na meron po dito sa ating lalawigan na merong, sabi nga po, ika nga po ay mataas din po ang engagement pagdating po sa social media platform. At syempre, doon naman po sa mga kababayan natin na ang television ang kailan talaga nagiging libangan sa maghapon. Ano po, ay inyo rin pong regular na panoorin ang ating mga programa sa Marinduque News Network. Hindi lamang itong ating balitaan sa sentro ng Pilipinas, kundi mga pang-umaga natin hanggang panghapon na mga programa. Yan ay sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po ng Gasan, Buwak at saka po sa bayan po ng Mugpog. Kung wala pa po kayong subscription na po, ay kayo po yung magpatakig na ng inyo pong mga cable TV pa sa Lucky 7 Channel 3 para mapanood po nyo regular ang ating mga programa. Partner. Opo, yung mga kababayan po natin na nanonood po dito sa telebisyon, pwede po kayo magpadala ng inyong mga komento. 0923-729-9113 ang ating pong numero. Ulitin ko po, 0923-729-9113. O, yung iba naman po, ayan, naka-flash na po pala sa ating pong television screen para batiin po namin kayo dahil lalong-lalo na po yung mga mahal naming mga lolo at lola na ginagawa pong tambayan ng ating pong programa. At alam naman po natin na marami pa rin sa ating mga lolo at lola na talagang ang libang nila yung television. Kaya para makapanood po kayo ng mas maayos, ayayin nyo na pong mag-apply na po kayo sa Lucky 7 Channel 3. Ang kailan pong tanggapan na dito lamang po sa malapit lamang po sa lumang 168 at sa likod po ng ng grocery ng Pure Gold. Ayan, nandiyan po kailang bagong tanggapan ng Lucky 7 Channel 3. And shoutout nga pala kay Tito Ibing C at kay Tita Rita C. Magandang hapon po. At shoutout din po kay sila Tita Susan, daw na-mention mo na ito kanina. Pero since meron mahalagang update kanina na nakita ko. But anyway, sasali na lang natin ito sa ating ika nga po ay tampok na balita para naman po sa araw ng bukas. Mga kababayan, malapit na po mga mag-aaral at mga magulang, malapit na pong mapanood ang mga module o ang mga aralin ng mga mag-aaral dito po sa ating programa. Dito po sa Lucky 7 Channel 3, dito po sa Marinduque News Network, sa pakikipagtulungan po yan ng Marinduque News Network at ng Lucky 7 Channel 3. Mga kababayan, mula po alas 9 ng umaga na i-finalize na po yung date, ay Monday through Saturday ay mapapanood po ang pagtuturo, yung mga module para naman po sa ating mga mag-aaral. So, importante na sana ay magabayan at matutukan din ng ating mga magulang dahil sasayang papawid na po yan. Ito po yung isang bagay na ginagawa natin. Sabi nga po natin ay bahagi po ito ng ating Corporate Social Responsibility o CSR, kung saan ay nakikipag-ugnayan po tayo sa ilan sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa DepEd, sa DTI, sa DENR, sa ating panlalawigang pamahalaan para sa pamagitan po ng platapormang ito o ng platform na ito ay makatulong po tayo sa dissemination ng mga information para naman po maipaabot ito sa ating mga kababayan, be it in social media o dito po sa Lucky 7 Channel 3. Ayan, at tabayanan po ninyo ang mga programa, ganun din ang programa po ng ating mga nasa pamahalaan, nag-update ng mga mahalagang mga programa ng gobyerno, lalo na po yung po may kinalaman sa serbisyo publiko. Ganun din ang mga programa po natin na Aksyon Barangay, ganun din ang programa po nga ng DNR at iba't iba pa mga programa na mapapanood nyo po dito sa Marinduque News Network. May mga bagong programa po tayong papasok at asahan po ninyo na patuloy po naming gagawin ito upang makapagbigay po ng impormasyon at tulong sa ating mga kababayan, partner. Alright, at sa pagkakataon pong ito ay dumako naman tayo sa ating pagkaing pangkaluluwa. Ayan. At ang ating pagkaing pangkaluluwa ay hango po mula sa mga kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 2. Ang mga kayamanan ng kasamaan ay hindi mapapakikinabangan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ayan ang ating pagkaing pangkaluluwa na sana po ay maging baon-baon natin. Mas mainam po yung pong sabi nga po nung iba ay
galing sa mabuti yung atin pong tinatangkilik, pinapakain sa ating pamilya, kaysa marami nga tayong pera at sagana pero galing naman po sa masama at nakakaargabyado tayo ng ating kapwa. Partner. Alright, so maraming salamat po mga kababayan. Natapos na naman po ang isang araw ng ating pangangalap ng mga komprehensibo na papanahon at mga konkretong impormasyon na may kaugnayan po sa ating lalawigan. At mga kababayan, antabayanan po ang programang Press Be With Love kung saan po ay mag-uulat ang ating gobernador sa inyo. Ito po ay lingguhang pag-uulat ng ating gobernador sa pamamagitan po ng Lucky 7 Channel 3 Marinduque News Network. Ganap na alas 6:30 ng isang magandang gabi. Bukas, araw po yan ng Huwebes. Alright, si Rose Mendoza ay nanonood din. Good afternoon, DJ Myong. And stay safe and DJ Adrian, stay safe watching from Las Piñas. Mark Ariel Ordeliano, nakuha na po sa opisina ng gobernador ang mga pinapakiusap na ang mga donasyon pala ng ating pamahalang panlalawigan. Maraming salamat po sa Marinduque Provincial Government sa pagbibigay at pagkakaloob ng mga mahalagang mga ekwipo at mga kagamitan na makatutulong po sa ating pamayanan sa pamagitan naman po ng Marinduque News Community. Alright mga kababayan, sumapit na po ang oras para tayo ay pansamantalang magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa atin pong balitaan sa sentro ng Pilipinas. Sa pangalan po ng aming mga kasama, sa bahagi po ng technical, nandyan po si Mr. Joe Pitt Lumagbas, kapiling of course ang ating pong Assistant Director, Mr. Santino Latorena. Gayon din ang ating Director, Mr. Mark Cesar Ola. Ang aking pong katuwang kabahagi sa Philippine Information Agency Marinduque, Mr. Maki Nardo Jr. Ako naman, Romeo Mataak Jr. ang inyong naging tagapagbalita. At ako naman po ang inyong kabayan, Adrian Rosales. At muli po, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas.